ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:08 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Ngayong hapon Western Visayas, ngayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Huwebes ng edisyon kita, Hunyo 5, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan isang tanan. Yung inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabiyanan, sa bunga tigululan na kita. Paunta ang pila ka mga updates. Ato ni baluon ang mga pagpanghanda sa Office of Civil Defense Western Visayas. Labi na sa mga lugar na masami ginabaha. Sa nanging pronouncement naman ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, dapat ipatuman sa kapulisan ang 5-minute response. Mangkutunta ang Police Regional Office 6. Kung kaya bala nila ma-implement ini, doable bala ining pronouncement, ni instruction ni General Torre. Pero sa nakita natin ang makabintahagit sining aton nga mga pumuluyo binang mga ara sa emerhensya o ng mga nagakinahanglan sang police assistance. Antes na i-check tanang latest updates sa lakat sang panahon kay gadulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Kaupo na ito sa piyak nga linya, Pag-asa Weather Forecaster, Lenore Silvestre. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon. Mayong hapon lang sa tanan. Amay na natin latest weather update para sa Tugong Adlaw, Thursday, June 5, 2025. Southwest monsoon na dapat sa Melodon. Kung ang ating dinamonitor na LPA as of 8 a.m. sa ganang aga, at may kalayuan 1,240 km east of northeastern Mindanao. Samtang diri naman sa Western Visayas, naka-eksperyensya ka sa magalugal uman, tugtog magaluman ng kalamutan, kung may mga isolated na pag-ulan sa malatig panahon, tugasan ang ating mga localized thunderstorms. Kung na tugtog makasaraw naman ang hangin natin diri sa Western Visayas na mag-ahalin sa direksyon na bagatnan, nakatundan, tugtog na bagatnan, sa magadalas ng makanay, tugtog makasaraw na pagbalot ng ating kadagatan.
Forecast temperature natin generally nasa 27 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nag-reflect kagilang 5:26 a.m. kag magatunod ini 6:10 p.m. karon sa hapon. Kagamay ng ating latest weather update, halin dito sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo din salamat. Maraming salamat pag-asa weather forecaster Leonor Silvestre. 13 minutos, magkaligad sa takna alas 2 sa hapon. Sa makaupod na ito ng spokesperson ng Office of Civil Defense, Western Visayas, si Ma'am Tina Ilustre Mayor. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Yes, maayong hapon, Joseph. Maayong hapon na sa inyo pinalaga ng kapatid sa malangkaw. Ma'am, subong tig-ululan, kamusta ang mga pagpanghanda ginahimo sa Office of Civil Defense Western Visayas? Ilabi na ma'am no, sa mga lugar nga masami ginabaha diri sa aton sa Region 6. Yes, so pagkanalit din si Manan, pag-aan sa advisory ang DSP pag-asa, na sabihin mo ng sugod na o ara-ara sa season, o dumiyara sa mga tawag ng mga sugod na unta-unta sa kalkulan. Pero generally, ara na ang pag-ululan brought about the factor of function, yung tawag natin ng habagat. So, nagsigida na naman, as expected, start na ang ating mga preparedness measures para sa piling na Joseph. So, karoon, padayon ng ating pag-coordinate with constant coordination natin with PASA and CBOS. Agad ma-enhance natin ng weather and hazard monitoring naman. Nagpapagwapit sa mga regular advisories, especially sa rainfall, thunderstorms, at ang mga areas, flood risk, yung natawag natin, pag mga landslide risk sa mga areas, bilis may Western Visayas plus about the heavy rainfall. Sa karoon, full force na ng ating 24/7 operation na center, 50 since June last year, Joseph, naka-red alert na kita because of kanlaod, kisubong, because of, although nakita pa nag-maintain sa red alert for rainy season, pero padayon ng ating monitoring. Padayon na lang pag-coordinate natin sa mga local government units, sa Department of Public Works and Highways, agad na ma-clear yung mga drainage systems, mga sfera natin sa mga nalagyan sa tubig, mga waterways. Pag dito man sa mga local government units, kina-promote natin, amin din kita padayon, na mag-inspect sila sa mga flood control structures, mga bike sila kang bus, agad na litawan ang pagbaha, especially sa mga flood prone areas. And of course, if the need arises, kung may mga major weather disturbances kita, ginayin kita na nakatawag sa pre-disaster risk assessment ako ni Minted Radyo sa. Ano nga mga lugar, ma'am, diri sa aton sa Region 6 ang ginatutukan naton? Actually, depende sa kadanoon sa ulan, no? Pero so far, nakita natin yung ginatutukan natin sa always na nag-wapit siya sa LGB list na barangay, yung naman sa Dumaraw. Sa probinsya ng Capiz, yung landslide prone area, yung siya, no? Dira sa mga naman sa Dumaraw, sa probinsya ng Capiz. Pero sa mga balaon na lugar, kadamo kita, Joseph, sa mga lugar na balaon, din sa may Western Visayas, depende naman sa amasang rainfall. For most people sa Capiz, ang Rojas to, ang ilo sa Rojas Road natin, always ginabaan along the roads of Sigma Capiz, Dao, sa Balangaan, ginabara. Ginatutukan natin ang mga syudad natin, especially dito sa syudad sa Iloilo, kaya even without any weather disturbances ng taas lang ang tubig, ang tide natin at ang taon, nagasaka ang tubig sa pila mga areas, although nagasubside na siya gulayan na Joseph. Sa ano ma'am no, sa na-mention mo ang pag-check no sa mga LGUs and drainage system. Ang luyag man naton nga puluan ma'am ang sa mga search and rescue equipment sa mga LGUs naton, mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Offices, kamusta ma'am? Bastante may kinahanglan ba lang dugangan or anong latest na updates ang OCD ma'am?
Actually, regularly kita ng ito rin nagpapasabli sa inventory of equipment nila. Research the equipment natin. So, paano kita natin nabasante man ang equipment sa ating mga local government units. So, kita dati, hindi ang mga ginagawa natin ng nila. So, kung nilahaon ka kadamot niya sa equipment ang mga flood zone areas naman. We are also happy to note na aside sa mga hazard natin sa pangmahaan sila ng kita kang LGU, ini naman niya for state readiness and construction, sila na kita ng LGU dito sa may Quezon Visayas na handa man sa sinin ng mga hazards natin. Particularly ang Antique at Avia, San Jose Antique, provincial sa Antique, kasi ang provincial sa Iloilo. Kung kailangan, yung kaso na kailangan ang ating mga capabilities ng mga local government units natin, handa naman yung mag-set up ang mga government agencies natin, particularly ang National Police, so ng Armed Forces of the Philippines na may ara sila sa mga social justice teams. At the same time, ang DCWH for clearing operations, handa naman na mag-bilig Joseph. Ma'am, naobserbahan nato no sa kada may mga bagyo or weather disturbances, ang isa gid sa panghangkat no sa mga LGUs naton ining komunikasyon, ma'am, paano naton ini-enhance sa karon? Sa karon no, aside sa monitoring na ginakonduct natin ng mga radio check sa national level, sa regional level, ginapan natin na challenge in communication. So, for example, nabagawa ng isa ka lugar, down ang power lines nila, down man ang monitoring at ang internet connection natin, amat-amat siguro nang establish duwat ni Director Otto Mendez as in his capacity as a chairman sa Regional Disaster Reduction and Management Council, ang radio telecommunications natin. In fact, nakapatigayon na inisyo sa pag-meet sa rep natin, ginatawag in regional telecommunications natin, enhanced telecommunications natin. Joseph, a good na explore ang other means of communication natin with our local government units, and at the same time, ang iba ng mga agencies. In fact, last year, nag-check inisyo na nakakanto inisyo sa may banda sa aming Antique kasi doon na ang time with Younger Relay Station. So, ginatanaw na kung Joseph, viability dala sa pag-establish ang radio network with other provinces. So, wala sa tayo na maubra. So, doon kasi wala sa capability. So, possible sa ginatanaw ni Director Fernandez kung paano natin enhance ang radio communications capability sa Western Visayas. Nakugi din yung bulig, ma'am, no? Kung yung kaso nga matigayon ini, mapabaskog naton kay parang mas madasig ang padala sa impormasyon kag ang pagresponde man sa aton nga mga local municipal disaster risk reduction management offices, mas madasig man, Ma'am Mayor. Yes, Sir Joseph, no? Kaya naman tayo sa inyo na ako kapagpanghantat sa atin because we are reliant on the internet communication and power lines, pero hindi naman ng mga areas sa Visayas ang may ara sa signal o may ara sa kuryente. In fact, isa ino sa ginabusog din natin na isa sa mga early warning na naman sa mga kamanahanan, establish natin ang information campaign natin sa simple na pagpaskill sa mga pangamundo sa mga barangay hall, sa mga data centers, especially sa mga lugar na wala sa signal. So, ang hindi nga gina-establish yung ni Director Fernandez, hindi na kaya natin na rapid emergency telecommunications team na ang REF. Actually, meron kita sa mga radio enthusiasts, sa mga volunteers, ang ibang mga high-ranking government officials na willing na mag-bulig sa OCD sa pag-establish sa radio communications natin all over Western Visayas. Okay. Ma'am, lastly, ang imo na lang mensahe, panawagan sa aton mga kabyanan. Yes, no. So, siguro na sigulunan, kadamo kita sa mga talagpaw na hazards. More than the flood, Joseph, flood sa landslide, hindi na lang tayo natin, hindi na pahandaan natin, hindi na lang tayo natin ang onset o ng pagdamo sa waterborne diseases natin. Particularly dengue, pag ibang sabihin ng mga sakit, dala sa lamok, dala sa pagbaha, ibang sabihin ng mga waterborne diseases, mga sakit sa tiyan, pagtanungin, LBM natin. So, yun talaga natin ang ating publiko to always be vigilant and be careful about your safety. Mag-review sa ating natalibot, magtuhan ng ating mga instaran,
ang mga tubian natin, pagkakuba natin, so siguraduhin natin na maligyan at mapusunarayo agad malikawan ang sakit na Joseph. Manamugid nga salamat, Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense Western Visayas. Madami na nga salamat Joseph sa may hapon sa iyo tanan. Pati ang mga kabyanan, si Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense Western Visayas. Subong at igululan, going ang coordination sa OCD sa mga LGUs. I-check kung yung mga drainage system, mga flood control projects nila. Parang maka-respond nila yun kung may baha. Mapahagan-hagan ining epekto man isang pag-ulan sa ilang lugar. Ito kung maayong drainage system sa isa ka banwa, hindi mabudlayan ang mga rescuers nato. May mga kinahanglan salbaron. Risk man ang mga rescuers nato. Kada may mga amusin nga mga weather disturbances. Muna nga ang aton nga mga LGUs. Importante man na may bastante ng mga search and rescue equipments. Regular man ang pag-inventaryo sunod sa OCD. Minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon sa aton nga pagbalik. Kaupod na ton ang spokesperson sa Police Regional Office 6, Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero
Ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapag-ihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan. Abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. M, 1, 2, M. Pahatuon, balikat ulo, itapuetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pagunlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa puti ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na lang nasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito.
Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. Sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Ang sawit-sit ay bang-bang-bang, ang sawipon ay bang-bung-bang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nanguhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. 37 minutos, mga kaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Padayon ka mong nagapamati diri sa Yapon sa programa Bantay Banwa. Sa apiak ng linya, makaupod na to ng spokesperson sa Police Regional Office 6, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon.
Sir Paul, may napansin mo may hapon sa Pipalamatika at tumalanaw sa iyong programa. Sir, isa sa prioridad ni PNP Chief Nicolas Torre III ining pagresponde gila yun sa aton nga mga pulis no sa mga insidente sa anuman nga police assistance nga ginapangayo sa aton nga kapulis sa aton nga mga pumuluyo sa bahin sang Police Regional Office 6 sir mapatuman bala ninyo ining 5-minute response time nga programa ni Chief PNP or may mga dapat pa bala kitang obrahon nga adjustments ini. So far, sir Paul, kung nantayan natin na kaya natin ini-implement, no, it's because na himo na ini sa aton Chief PNP dati. And so subong we are starting no, sa pagplano, may mga workshop kita. Pero while nga nag-workshop kita, ginimplementa natin ini sa aton yung mga units kung sabihin ko may call for police assistance ang aton yung mga kapulisan ka concerned. So exert effort nga ma-reach nila no, ang required time or ma-actionan nila sa pinakamadasig na tiempo ang any call for police assistance. Sir, na-mention mo ang workshop. Anong katuyuan sa workshop nga ni Colonel Solis? Ang workshop ini ang katuyuan is to assess no, ang aton mga areas, din pala dapat natin redeploy ang aton mga kapulisan, and ano nga mga equipment, mga gamit ang aton kinahanglan, and ang availability sini, ang serviceability. So, tanan nini ginalantaw naton para magiging smooth ang aton nga pag-implement sa sini nga programa. Sir, hindi manigar, may mga lugar naman nga masiling naton tuman kalayo. Paano ni bala naton ma-implement ining 5-minute response time, sir, or masiling naton may ubrahon lang kitang adjustments ini? Kung tama na gid man kalayo ang lugar, no, understandable naman nina siya. Pero what is very important is upon receipt sa aton kapulisan sang reklamo o call for police assistance, they take action and nakalabot sila sa area within a reasonable time. Sir, anong guidance ni Brigadier General Jack Wangke, Regional Director ng PRO6 sa sining 5-minute response time na programa sa bago nga hepe sa PNP? Dapat tutukan din no, sa aton mga unit commanders, Chief of Police, Provincial Director, and all officers, kumbaga, dapat will be well-versed sa sini because it involves sa mga different assets natin like the communication aside pa sa atin yung mga deployment. So dapat well-versed ang atin yung mga unit commanders and of course ang atin mga personnel para mas smoother ang atin yung pag-implement sa sini nga programa and ma-achieve na to ng atin din end goal kung sa diin madasig na pag-responde sa any call for police assistance. Sa sining programa ni PNP Chief Torre III, sir, no? Ang ining 5-minute response time, nakita naton nga ang expectations sini sang aton nga mga pumuluyo sa inyo, sir, mas magataas. Ano ang inyong mga ipasiguro sa aton nga mga pumuluyo diri sa bahin sa Western Visayas? Rest assured, kita naman na ready kita always na tungdan ang aton nga trabaho and we'll deliver ang serbisyong deserve sa aton yung mga kauturan dito sa region. Sir, may isa pa kita nga luyag nga i-follow up no, sa bahin sa Police Regional Office 6 ining simultaneous live love virus program in medical mission nga ginbuilugan sa PRO6, sir. Kamusta no kadamo, sir, nga mga pulis naton ang naka-benefit sini? Yes, no, kahapon ang aton love virus program or love and blessing virus program and medical mission successful yung conduct natin diri sa Police Regional Office 6 ini kadungan sa mga aktibidades man sa mga ibang region and dito sa National Headquarters. Inisyatibo ini sa PNP OLC Foundation Incorporated kung sa diin ara ang pamumuno ni Mrs. Nereus P. Marbin and Ma'am Patricia Jane Torre and of course arang ila President nga si Mrs. Lailani Alba and ang mga miyembros ini. And diri naman sa Police Regional Office 6 ginsuportahan ini sa ating Regional Director Police Brigadier General Jack L. Wangke and Ma'am Judy Wangke and ang mga miyembro diri sa Officers Ladies Club sa PRO6. And nagiging successful din yung activity kahapon wherein mga 22 ka PNP personnel nato ang nag-benefit sa aton Love and Blessing Virus Program and more or less 150 ka PNP personnel independents ang nag-benefit sa aton medical mission kahapon. Ano ka importante, sir, nga matagaan man prioridad sa kapulisan nato ng ilay kaayong lawas?
Very important din tagaan sang prioridad ang ating mga kapulisan pag ang ilang mga dependents because kung nagamasakit sila o nagaproblema sila o ang ilang membro sa pamilya, of course, it will affect sa ilang performance sila trabaho. So, kung nakita natin yung ginakinanglan nga buligan sila, so we extend the help para magiging mataas man ang ilang moral and it will result sa maayo nilang performance silang trabaho. With this, madamogit nga salamat Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Maraming salamat Sir Paul at hapon. Maraming salamat Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa PRO 6. So, suportado sa Police Regional Office 6 ng programa ni PNP Chief Nicolas Torre III. Dapat sa sulod sang 5 minutos makaresponde gila yon ang aton nga mga kapulisan. May mga ayo sang police assistance. Pero tigin pamangkot naton kay Colonel Solis, malikawan may mga lugar gidya nga malayo. Hindi posible ning 5 ka minuto pag-responde. Dapat lang ma-recognize ang report. Dapat ma-aksyonan gila yon sa kapulisan. Kunti respondihan nila sa reasonable nga tion mga kamyan. Justifiable naman ining rason no sa pag-responde ngati lapaw kapi sa 5 ka minuto. Pwede ma-investigahan mga hepe hindi na mga provincial kag city director. Tingin pabutyag naman sang Police Regional Office 6 suporta nila programa sang hepe ng Philippine National Police. Ini kabahin sa tuyuan sa PNP sa organisasyon alagaran ang aton nga mga pumuloy. Kasi epektibo pagid pag-serbisyo. Kasi kung dumduman nyo kahapon sa nagligad nga niluyag sa hepe sa PNP makakita sa pulis nga nagakatulog sa mga istasyon kundi ang mga nalausi ng mga police personnel na dapat nagaanggit sa nagakaigo nga pagserbisyo ng aton nga mga pumuluyo. Kita pagpahanugutan hindi dapat pagpabayaan ang concern sa mga pumuluyo nato. Balaan mo kung utang tabi no, may example lang no, may mga pinunanay sa lugar. Kung mahinay ang pag-responde sa aton nga mga pulis, posible nga may mapatay or may masamaran. Muna nga dapat lasig ang pag-responde sa aton nga PNP personnel. Tagid pag nagapati kita ng PNP na to, professional ini sila, nakahibalo sila sa ilang katungdanan. That is why mas sweldo sa aton ng mga PNP personnel. Kaya mo ning gusto matabo ni General Torre mga kabyan. Siyempre, ang sweldo po na tanan nga suporta ara. Kag hindi lang inaano kung ano man ang mangin ginaobra no, ano man ang main resulta sa ginaobra sang aton PNP kung maayo. Siyempre, tagaan gidinaya sang pagdayaw, magkilala. Pero kung mag-ubra ka naman sang kasalanan, dilain naman na yung istorya, kaso naman na yung atubangon. Sumula na kasimple.
ang pagpamuno ni General Nicolas Torre III. Subong ang aton nga PNP diri sa Western Visayas with the leadership naman ni Brigadier General Jack Wongki. May mga ginahimo na sila nga mga workshop. Itunan kung paano mas ma-implement, mas epektibo nga ma-implement ini nga programa ni Chief PNP. Yung isa pa gid ang 8 hours nga duty sama nina sa nakita naton bentaha man sa mga pulis naton. Pero galing iban dira sa ila kung di kita magsala ang ano bala straight anay duty bala. Ay sama na sa mga ginaobra nila. Pero kung 8 hours duty ang ano bala imong lawas makapahuhay gid. Imong lawas hindi mo maabusuhan. Duty straight duty kada 24 hours. Pahuhay ka man kila 2 to 3 days. Pero depende na sa area, sa peculiarity. So gani ki Major Aranyo kahapon. Mahuya ka mo tinamad ka mo yung puli ang inyong hepe. Pisan man. Nakita mo man ang agi niya. 49 minutos mga kaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan ng iban pagyan ka mga balita, patpato naton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Pinasalamatan naton aton mga kaugdanan sa technical side. Engineer Roy Louis Caipang sa studio, sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. At kita magtakot yun na itong kamyoron sa mayong hapon ang tanan ng mga nagkakot sa ating buong hapon sa Radio 585 kHz sa inyong AM Radio Dial. Hanggang sa mga naglantaw sa aton sa Facebook, madamog gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen